Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo kung saan atin pong dinadala sa pandaigdigang plataforma ang mga issue na dapat malaman ng publiko dito sa Pilipinas. At syempre hindi lamang ng general public na nandito sa ating bansa kundi maging ng ating overseas Filipinos sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama dito sa programa, Steph Vicente, para sa halos 30 minuto ng diskusyon patungkol sa mga mahalagang usapin na syempre may impact po sa ating mga kababayan, nasa loob man o nasa labas ng ating bansa. Bago ang lahat, bago ang ating talakayan sa araw na ito ay syempre magpapasalamat agad tayo sa ating mga kasama sa studio. Sa Master Control nandyan si Ma'am Susan Aison, sa Wirecast kung saan ay dahil sa ating Wirecast operator ay meron tayong FB live streaming, kasama natin si Hero Lucero. At para naman sa ating Evox PBS receiver app kung saan meron po tayong audio live streaming ay kasama naman dyan ang nakatoka ngayong araw na ito na si Justin Osias. At dahil nabanggit ko na nga po yan, ay tayo po ay kasalukuyang nasusubaybayan sa ating FB page, sa ating official na Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Para po sa mga hindi pa nakakadalaw sa aming FB page, paki-search na lamang po sa inyong search bar sa Facebook ang Radyo Pilipinas World Service. Ganon din sa ating official YouTube channel kung saan meron tayong mga re-uploads, mga replays. Nandun po yan lahat sa YouTube channel para madali nyo pong mabalikan ang mga episodes po. Hindi lamang nitong Global na Tayo kundi maging ang iba pang programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. At syempre nabanggit ko na rin kanina yung Evox PBS receiver app, paano ba makaka-access sa naturang mobile application. Syempre ang gagawin lamang po ay pumunta sa Google Play Store para sa mga Android phone users at sa App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Pakihanap po, pakitype po dyan Evox PBS receiver app. At pagka-download, pagka-install at lahat-lahat, syempre hindi lamang kumbaga hindi naman nakatenga yung mobile application na yan. Syempre gamitin na natin yan. Pagpasok nyo po dyan sa Evox PBS receiver app ay hanapin nyo lamang po. Nasa likod ko na ang logo ng Radyo Pilipinas World Service para live na live nyo pong mapapakinggan ang ating mga programa. Pero syempre bukod sa Radyo Pilipinas World Service ay nandyan din po sa Evox PBS receiver app ang ating mga sister stations, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko, ang Sports Radio 918 kilohertz, nandyan din ang Radyo Magazine, syempre yung dalawa nating FM stations, at sa update, yung latest update nung app ay nandun na rin pati ang ating mga provincial stations. Kung hindi po ako nagkakamali ay more than 20 po ang ating mga sister stations sa iba't ibang kumbaga mga probinsya dito sa Pilipinas. So grabe ang lawak na ng reach ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service. At dahil nabanggit ko na rin po yung ating mother agency, syempre ay tayo po bukod sa ating live streaming, mapa-video man yan o audio, ay meron din tayong tinatawag po na shortwave radio para po sa ating mas malawak na reach, partikular sa ating mga mandaragat, sa ating seafarers. So eto po ay posible
naging posible sa pamagitan po ng pagtutulungan po ng Presidential Broadcast Service o PBS at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin bilang Voice of America. So meron po tayo dyan na mga shortwave frequencies at ito po nga global na tayo in particular ay kasama po sa Filipino service na inyo po nga napapakinggan mula 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Oras po yan dito sa Pilipinas. Ayan. Check nyo na lamang po yung inyong kumbaga, mga time conversion tables, kung kayo po ay nasa ibang bansa at nataon na meron kayong shortwave radio receivers. So, ito po yung ating mga shortwave frequencies, na pwede nyo pong puntahan. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Ayun, hindi ko na patatagalin pa yung ating introduction, dahil ang pag-uusapan natin ngayon, alam naman natin na nagkaroon ng ilang mga announcements, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kabilang na dito ay ang pag-alis ng excise tax sa LPG at kerosene upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo na dahil pa rin sa tumitinding sigalot sa pagitan niya po ng pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at Israel kontra Iran. Although may mga ceasefire na nagaganap, pero meron pa ring mga developments na kumbaga ay nagbibigay ng hint ng uncertainties, particular na nga yung nangyayari sa Lebanon dahil bukod sa Iran ay meron itong tinatawag na proxy, yung mga proxy groups kung saan kasama nga dito yung Hezbollah na nakabase sa bansang Lebanon. Pero balikan natin itong naging announcement ni Pangulong Marcos kahapon, kasi ayon sa kanya inaasahang bababa ang presyo nga ng LPG at kerosene na malaking tulong sa araw-araw na gastusin ng mga pamilyang Pilipino, lalo na sa pagluluto at iba pang mga pangunahing pangailangan. At dito na nga ginamit ng pamahalaan ang kapangyarihan sa ilalim ng Republic Act 12316 upang ipatupad ang hakbang na ito kasabay ng patuloy na pag-alalay sa mga sektor na apektado ng pabago-bagong presyo ng langis dahil nga sa tensyon sa Middle East. Nabanggit din na posibleng pag-usapan ang pagbabago sa buwis sa gasolina at diesel sa ilalim ng uplift program. Kung hindi po ako nagkakamali, actually isinusulong nga yan, kumbaga ay isinusulong yan ni Senator Win Gatchalian, na sana ay kumbaga magkaroon din ng removal ng excise tax sa diesel, pero tulad nga ng ating nabanggit kanina ay pag-uusapan pa rin ito. Sa puntong ito, mahalaga nga maintindihan natin kung gaano kalaki ang magiging epekto ng hakbang nito sa ekonomiya at sa bulsa, lalong-lalo na ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Kaya naman, makakasama natin ngayon ang isang ekonomista upang himayin kung sapat ba ang ganitong polisiya, ano ang posibleng pang matagalang epekto nito at ano pa ang maaaring gawin ng pamahalaan upang mapagaan ang pasanin ng publiko. Ngayon, tulad ng ating nabanggit kanina, so may kasama tayong ekonomista, walang iba, suking-suki na po dito sa ating programang Global na Tayo, walang iba kundi ang Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu. Dr. Batu, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa iyo, Stephanie, at magandang araw din po sa ating mga taga-subaybay. Thanks for having me again. Maraming salamat po Dr. Batu sa pagbibigay niyo po ng oras upang kayo po ay makasama namin. So eto na nga po Dr. Batu, inalisan na nga ng excise tax yung LPG at kerosene. Ano po ang inyong pangkalahatang pagsusuri sa naging desisyon na ito ng ating Pangulo? Nakikita ko dito, Stephanie, is tinimbang ng gobyerno kung ano yung mas magiging malaking epekto nito towards dun sa mga vulnerable sectors. Kasi kung titingnan natin sa ekonomiya, kung titingnan mo yung income distribution, yung mga kababayan natin na mga nasa lower incomes, yung mga nasa 30% and below, dun sa distribution na yan,
sila yung mga nagluluto sa bahay, di ba talaga? Although lahat naman nagluluto, pero mas, di ba, can't afford kumain sa labas, pero yung mga talaga nagluluto sa bahay, kailangan gumamit sila ng kerosene o kaya ng LPG. So, Mm. ang nangyayari yun is malaking tulong ito sa kanila kasi nakita natin na naibaba nito ng kahit pa paano ng bahagya yung presyo ng ginagamit sa pagluluto. So yun yung nakikita ko. Kasi meron ding mga proposals na alisin yung excise tax tsaka baka pa nga yung VAT, no, sa gasolina at sa diesel. So Mm. yun medyo kailangan doon ng pag-aralan din ng kaunti kasi malaki rin ang mawawala sa gobyerno. And yet kasi ang iniiwasan din natin, Stephanie, is as a result of this high prices ng produktong petrolyo is huminto yung ekonomiya. Kasi pagka huminto yung ekonomiya as a result of the high prices ng energy, ng produktong petrolyo, malaking adverse effect naman yan sa kikitain ng gobyerno, yung collection ng mga taxes. So hindi yung dapat nung i-balance dyan. So sa palagay ko sa ngayon, ang ginagawa nila dyan is dahan-dahan din yung approach nila dyan. So inuna mo nila yung mga tinatawag na low-hanging fruit, which is kagaya nito sa LPG at sa kerosene. Pero dapat tingnan din pa natin, Stephanie, no? Idagdag ko rin na masyadong uncertain ito nangyayari ngayon. No? So in fact, the other day, sinabi ni Trump na sisirain niya ang Iran, no? May mga tweet siya na ganyan, and then nagkaroon ng ceasefire, di ba? Tapos nagkaroon ng usapan sa Pakistan na walang nangyari, and then ngayon may blockade naman. So dahil dyan sa uncertainty, nakikita mo, Stephanie, yung galaw ng parang siso yung galaw ng presyo ng produktong petrolyo. So itong ginawa ng gobyerno ngayon sa aking palagay is parang they're trying to tread somewhere, no, na okay, sige, ialisin muna natin yung excise tax sa LPG at sa kerosene, and then tingnan natin yung how this will play out, and let's see if we could do the same thing sa mga iba namang presyo, sa ibang mga products na baka posible pa nga baka sa diesel. Ito naman po, Dr. Batu, gaano po ba kalaki talaga, no, yung magiging epekto ng bawas presyo sa LPG at kerosene sa kabuuang gastusin ng mga pamilyang Pilipino? At follow up na rin po dito, sino ba talaga ang pinakamakikinabang sa hakbang na ito? Yung mga low-income households pa? Paano naman yung mga nasa middle income? Okay, ganito kasi yan, Stephanie, no? Titingnan mo kasi sino ba yung gumagamit ng mga produktong yan. So, alam naman natin kung nagluluto kayo sa bahay, lalo na kung kayo yung nakatira sa condominium, o kaya nakatira kayo sa subdivision, hindi kayo pwede maggatong, no? Gumamit ng firewood. Kasi alam mo, traditional na paggatong, Stephanie, yung uling, tsaka yung firewood sa mga syudad, hindi na masyadong uso yan eh. Kung pupunta ka sa probinsya, may mga kababayan pa rin tayo nagfa-firewood, traditional. Mga lalaking city, LPG na. O kaya electric ang ginagamit. May mga convection, yun ang ginagamit. No? So, ang makikinabang talaga dito is yung mga households na gumagamit ng LPG sa pagluluto at yung kerosene ginagamit sa pang-araw-araw na ginagawa natin sa bahay. Makikinabang din dito yung mga tinatawag nating industrial users, Stephanie. So, halimbawa dyan mga restaurant. Kasi sa mga restaurant, yung mga malalaki, no, talagang LPG yan, no. Kahit na yung mga eatery, yung mga kalendarya na kung saan yung mga masa kumakain diyan. LPG ang ginagamit niyan ng mga eateries, yung mga paresan na binibilan ninyo ng pananghalian. LPG ang ginagamit nila. So, may epekto yan sa lower income. May epekto sa pangkalahatan, pero mas ramdam kasi yan lalo na sa LPG sa middle to lower income kasi yan talagang ginagamit sa pagluluto, Stephanie. So kaya natambanggit ko nga kanina, yan ay low-hanging fruit kasi hindi kagaya ng gasolina at ang diesel na talagang malaki yung konsumo niya kung titingnan mo sa kabuuan. Yung LPG meron din yan pero mas ramdam kagad yan ng vulnerable sectors. Kaya sa palagay ko yan ang inuna nila. Eto naman po, no, Dr. Batu. So, ngayon, syempre tumataas. Yun nga, sabi nyo, parang season nga, no, yung presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kaya,
ito, tinanggalan na nga po no, ng excise tax itong ang kerosene and LPG. Masasabi bang pang short term lang talaga no ang ginhawang maidudulot ng measure na ito? Oo, kasi under naman sa RA 12316 na banggit mo kanina, which is the law that allowed the president to do this, yan naman, nakadepende kasi yan sa galawan ng presyo sa pandaigdigang pamilihan. So kapag bumaba ang presyo ng produktong petrolyo, di pwede na rin ibalik yung mga nawalang koleksyon ng buwis dun sa mga produkto na yan. So may ganun. So ibig sabihin, hindi, the goal here is not for a permanent solution dun sa problem na ito. Ano na, meron tayo ngayon. By the way, hindi lang naman po ito Pilipinas lang. This is a global problem. So ang nakikita ko dito is this is a short-term response. Kasi ang long-term response dito, Stephanie, is for us to be resilient. So halimbawa, kung sa pagluluto, baka pag-transition na tayo in terms of LPG to more of electric, no, sa heating, yung heating element sa mga kusina. Di ba kasi iba-ibang heating elements natutunan ko to nung isang araw nung ako nag-research tungkol sa mga, kasi marami din nagtatanong sa akin gaya sa show mo, no, sa pagtutunan natin yung paraan ng mga pagluluto. So ang tawag pala dun mga heating element, no, sa isa-isang kusina. So marami iba-iba yan. So merong gas, no, merong kerosene, meron ding kuryente. No? So sa palagay ko over the long term, magka-transition na yan tayo into from combustion to more of electric na. Kasi mas sustainable yun kaysa sa ngayon na nakikita natin na konting galaw sa Middle East, ramdam kaagad natin. Nakikita ko din dito is well, you're absolutely, no, this is a temporary solution because yung permanent solution nito is also to find other sources ng LPG. Hindi lang yung mga LPG na nanggagaling sa Persian Gulf. Kasi yun yung issue ngayon kakaunting halos wala or kakaunting lumalabas from the Persian Gulf kasi nga may blockade, no? May blockade naman ngayon ng US, meron ding harang ng Iran doon. So, kailangan makahanap din tayo ng ibang mapagputunan. So, itong measure na ito, this is a more of a temporary solution rather than a permanent one. And I think it was designed that way. Although, ito nga po, no, short-term solution nga po, no, itong pag-alis ng excise tax sa LPG and sa kerosene, at meron pa nga mga isinusulong din, no, when it comes to diesel, ay nakikitaan niyo po ba na posibleng magkaroon ng, kumbaga, yung malaking kakulangan sa pondo para sa ibang programa ng pamahalaan dahil dito sa mga pag-aalis ng buwis? Kasi syempre meron pang bukod dun sa transport sector, no, ang daming sektor na apektado, meron pang mga repatriation efforts pa, no, na ginagawa yung gobyerno na nangangailangan din ng pondo. So paano po kaya yun, Dr. Batu? Well, this is why the government really is in a tight spot right now because you're absolutely right. Kinakailangan nila ng pondo para masustain itong mga targeted programs nila, kagaya halimbawa sa mga jeepney driver, no, sa mga public utility transportation natin, yung ayuda, yung mga subsidies, kinakailangan nila ng pondo for that. And yet, titingnan mo rin, Stephanie, no, dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, there is a risk na magkaroon ng pagbagal ng ekonomiya. Na hindi lang ito yung klaseng bagal na parang bumabagal, hindi. Parang ito yun nung maalala mo nung pandemic, nung nagkaroon ng lockdown, huminto lahat . Etong klase ng paghinto na nararamdaman natin, Stephanie, hindi ito kagaya ng pandemic na nung nag-lockdown doon huminto. Ito sustained at pangmatagalang pagbagal ng ekonomiya because of the high costs of transportation. Kagaya sa kaso ng Pilipinas na halos lahat ng ating produktong petrolyo ay inaangkat natin. So we are really especially vulnerable to this kind of shock. Now, kapag bumabagal kasi ang ekonomiya, Stephanie, kumukunti din yung nakukolektang buwis ng gobyerno.
So, pili kita ng isang example, Stephanie, no? So, Mm. halimbawa, sobrang taas ng presyo ng LPG, yung paresan na binibilan mo ng pares, Mm. nagsara. Meron siyang, syempre, pag nagsara yun, bumibili siya ng mga produkto, may tax yun. Yung mga tauhan niya, for example, let's say formal yung, kasi may informal sector tayo, di ba? Malaking sa mga paresan, informal. So let's say restaurant talaga, nagsara as a result of high LPG prices. May mga mawawalan ng trabaho. Lost potential collection yun ng gobyerno dahil nagsara yung business. So just imagine, on a macro level, dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, maraming nagsasara. At pag maraming magsasarang business kasi hindi nila kaya, may mga tsuper nga sinasabi, hindi nila sa papasada, there's a risk na huminto yung ekonomiya. Kaya yung sinasabi ng DepEd na nung nakarang araw sa Senate, no, sinasabi ni Secretary Balsacan, na kinakailangan magkaroon pa rin ng continuity ng economic activity. Kasi once economic activity stops, even yung collection ng buwis ng gobyerno will also stop. Yun yung problema. So, now, saan dito papasok yung role na ngayon ng pagbabawas ng taxes? Kasi pagka nagbawas ka ng taxes, Stephanie, at least yung pagbagal ng ekonomiya medyo mapipigilan, no? Kasi nga kaysa nga naman tuloy-tuloy na magmahal yung presyo ng produktong petrolyo, medyo dahil sa pakabawasan ng buwis, medyo mape-prevent mo yon, no? So may ganun, lalo na short term lang naman yan. So yun yung risk na gustong i-avoid ng gobyerno. So ibig sabihin, titimbangin mo yan. Kung huminto ang ekonomiya, magkano buwis ang mawawala? Kung magbabawas tayo ng excise tax, magkano mawawala? At kung titimbangin mo yung dalawa, mas mabigat, Stephanie, kung huminto yung ekonomiya, and totally wala ka makolektang buwis. Kaya ang ginawa ng gobyerno was the path of least resistance, which is, okay, magbawas tayo ng excise tax at hope for the best, no, na yung ating ekonomiya ay mag-continue pa rin yung sinasabi ko ng economic activity. Kasi pag humintong ekonomiya, malaking problema talaga yan, Stefan. Eto po, no, paano naman maapektuhan yung naging desisyon ng Pangulo na yun nga po, no, na alisin yung excise tax dun sa LPG at kerosene pagdating sa inflation. Mararamdaman po ba ito kasi kumbaga short-term measure nga po ito? Maliit ang magiging epekto nito sa inflation. Kasi kung titingnan mo, Stephanie, yung itinaas na ng presyo ng produkto, mas malaki talaga na siya kaysa dun sa mababawas, no, na kabawasan dahil sa excess tax. Maliit lang yung maihihila niya pababa sa rate of inflation. Kasi sa ngayon, kung titingnan natin, Stephanie, talagang if this will continue on, no, for let's say 6 more months, itong ganitong klaseng presyo ng produktong petrolyo, hindi malabo na by June, no, of this year or mga July, baka pumalo na tayo sa double digit na rate of inflation, no, sa lalong-lalo na sa pagkain, Stephanie, kasi as a result of high prices. Kasi ang alam naman natin na bagamat ang agriculture, for example, hindi yan tinatamaan kaagad ng presyo, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, pero kasama siya dun sa second order effects. Yung first order effect kasi niyan is immediately sa transport, tataas, sahe, yung pagkukommute, pamasahe sa eroplano, sa barko, yan kaagad ang tataas, logistics. Sa kaso ng mga pagkain at iba pang mga produkto, lalo na yung manufactured goods, second order yan. So, yung epekto niyan, parang snowball yan, lumalaki ng lumalaki. Kaya nga sabi ko, if for the next 6 months, ganito pa rin, elevated pa rin yung presyo, no? We're looking at more than $100 yung Dubai crude at Brent crude per barrel, where we're looking at high inflation rates. Now, to your question, yung kung itong pagbaba ng excise tax, maliit yung magiging hila nito pababa, but still, tulong pa rin ito, lalong-lalo na dun sa mga vulnerable sectors natin that depend on LPG, for example, for everyday cooking. Ngayon naman po, no, meron po bang panganib na maabuso o hindi maramdaman ng mga consumer ang buong benepisyo po, no, ng ginawang tax reduction ng pamahalaan?
Well, ang nakikita ko lang dito is unang-una, well, it's an issue also of enforcement. Kasi halimbawa, pag bumaba na yung, ang issue kasi dito, Stephanie, not much on the tax collection. Ang issue dito is halimbawa bumaba na yung presyo, dapat sumusunod din yung mga players. Hindi ba? So halimbawa, pag bumaba yung presyo, dapat ibaba na rin nila. Kasi yun ang yun ang essence ng deregulated market, Stephanie. So this is why I think what should happen here is that magkaroon ng review sa oil deregulation law to actually give back a little bit of teeth, no, yung ngipin na nawala dun sa gobyerno as a result of the regulation. Kasi sabi nga ni Secretary Garin, which I agree with her assessment, sabi niya, ang oil deregulation, it works only during good times. And during bad times, sabi ni Secretary Garin, dito tayo nagkakaproblema sa oil deregulation. So, ang aking assessment dito is, kaya sabi mo, no, yung mga abuso, ganyan, yung issue tungkol sa implementation. Ang nakikita ko dito is, I think what needs to happen, ibalik sa gobyerno a little bit of the ngipin, no, para kapag ka nagkaroon ng problema kagaya ngayon, no, meron siyang enforcement power, pwede siya mag-intervene sa markets para hindi na kinakailangan kagaya nito ng enabling law para magawa ng president na maibaba yung excise tax, for example. Kasi meron pang issue, Stephanie, yung VAT. So yung VAT na yan, that is the elephant in the room. That is actually large. Kasi sa kaso naman ng VAT, Stephanie, pag tumataas ang presyo, lumalaki yung collect ang VAT ng gobyerno eh. So how would you reconcile that, di ba? So nagmamahal yung gasolina, for example, diesel, and yet sa VAT, lumalaki din yung nakukolekta ng gobyerno. So the question becomes, lumalaki nga yung nakukolekta, bumabalik ba yun dun sa mga intended beneficiaries? Or do we need to go back to a time na meron tayong stabilization fund? You know, so I think this is again a broader discussion. Kasi may merits din, tsaka may pros and cons din yan eh. May mga issues din yan sa stabilization fund. So but that is for a more broader discussion for policy na dapat, I think, i-consider ng ating gobyerno. Ngayon, ano pa po ang mga hakbang na pwede pang gawin ng ating pamahalaan upang mas mapagaan ang gastusin ng ating mga kababayan, lalo-lalo nga po yung mga ordinaryong Pilipino lamang? So, ang nakikita ko dito is, well, ang priority talaga, Stephanie, is magkaroon tayo ng secure and stable energy supply. So, halimbawa sa kaso ng crudo, kailangan makahanap din tayo ng mga ibang sources. Kasi sa nakikita ko sa ngayon, mukhang magtatagal pa tong gulo dyan sa Iran. Kasi may mga facilities na nasira sa mga GCC countries na pinagkukuhaan natin ng crudo. And those will take time bago ito ma-rebuild, no? Bago uli maisaayos. And not to mention na marami pa rin mga tankers ang stuck dun sa Persian Gulf, and it will take time for them to exit. Supposing natapos na yung gulo, it will take time bago ma-clear yung bara, no, na sinasabi natin. And again, it will also take time for the GCC countries na mag-restart ng production. So, in-expect ko, Stephanie, no, na magtatagal pa ito. And actually, parang prediction ko dito is mga 6 na buwan. 6 na buwan na nakikita ko dito na magtatagal pa to. At least, itong ganitong klaseng presyo na mataas. No? Malabong sa ngayon na bumalik tayo dun sa presyo ng mga Enero. Maganda pa nung Enero ang presyo. Ngayon mataas na masyado. So, having said that, Stephanie, what we need to do is to find other sources. No? Kasi yun yung kinakailangan. Kasi alam mo, Stephanie, kahit mahal ang presyo, basta meron pa rin tayong mapagkukunan, okay pa tayo eh. Pero mahirap, Stephanie, kapag may pera ka nga, pero wala namang gasolina, walang crudo ka mapagkukuhan. Doon na kailangan tayo mag-rationing na sinasabi. No? Na ililimitahan na yung amount ng gasolina na pwede mong bilhin. That is an extreme measure sa sa dulo na yon, no, kung talagang magkaroon tayo ng problema. So yun yung una. Ikalawa is kailangan masiguro in the short term na hindi mai-interrupt yung delivery ng mga essential goods and services. So halimbawa yung mga government programs, kailangan tuloy-tuloy yan.
Healthcare, tuloy-tuloy yan. Hindi yan po pwedeng huminto. No? So, ibig sabihin, dapat gawin ng gobyerno na tuloy-tuloy yung mga serbisyo na yan. At nabanggit ko, ito pinaka-importante, Stephanie, is kailangan yung ma-continue yung economic activity. So yun yung kinakailangan gawin ng gobyerno. Kasi pagka huminto, sabi ko nga kanina, kapag huminto yung economic activity, tapos na tayo. Kasi wala nang gumagalaw sa ekonomiya. Wala na. So kinakailangan magawa ng paraan ito na kung saan through proper intervention na hindi huminto yung ating ekonomiya. Kasi once na huminto yan, ay talagang mahirap. Magiging mahirap talaga ang buhay. No? And syempre, dahil nga limited din yung resources ng gobyerno, Stephanie, kung ano man yung limited resources niya for ayuda, for example, that should go to vulnerable sectors. Targeted approach tayo kasi nga, limited yung resources na meron ang gobyerno. Gusto ko mang pahabain ang ating usapan na Dr. Batu pero wala na tayong material time. Ayun, so maraming salamat po Dr. Batu sa pagsama niyo po lagi dito sa programang Global na Tayo. Until next time po, mabuhay po kayo. Thanks for having me, Stephanie. Mabuhay po kayo dyan. At ating nakasama sa programang Global na Tayo ang Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu. At sa puntong ito ay magtatapos na tayo dito sa ating programa. Isang mabilisang pasalamat lang ulit sa ating mga kasama. Syempre sa ating technical side, maraming salamat kina Ma'am Susan Aison, kay Hiro Lucero at kay Justin Osias. At syempre maraming salamat ulit sa ating resource person para sa araw na ito, kay Dr. Michael Batu. At syempre sa lahat ng sumubaybay sa ating programa para sa araw na ito. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.